Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang mga yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagom at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga kabarkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanilang mga kaopisina. Ito'y kung paano siya ginagalang sa tahanan. Ayan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng pusong tinitibok ay ang pag-ibig. Ang lakas ng isang amay, hindi sa bigat ng kanyang binubuhat, ito'y sa mga kabigatang kaya niyang pathin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig, ito'y kung gaano siya katapat magmahal sa kanyang natatanging kabiyak. Pagka natin ang Panginoon. Salamat Kuya JC, naitawid mo ako sa siguradong kahihiyan. But anyway, tama po yung tula na yun. No? Malamang po nababasa na natin yan. Pero yun po napaka-swak na swak po sa mga tatay. Na, kasi ngayon ang basihan ngayon ng mundo, ang mga tatay na mga kalalakihan na maraming chicks, idol. Di ba? Tabikin mo nga yung katabi mo. Idol ka ba dati? Okay. Yan. Di ba? Yun ang basihan ng mundo eh. Kapag marami kang chicks o ano ka, marami kang kalokohan, parang idol ka. Pero ang totoong malakas na ama, ang totoong lakas ng isang ama ay yung ama na talagang nagsusumiksik sa ating Panginoon. Amen? So I pray na yan po yung ating talagang kumbaga isa sa buhay. No, sa araw-araw marami tayong pwedeng pagdaanan na magpapatumba sa atin. At ngayong gabi po, speaking of lakas, ang ating pong pag-aaralan ay related po dun sa lakas na yun. No, sino ba yung pinakamalakas na naitala sa Bible? No? Si Samson. Yung matatalino yata Kuya Eric yung mga taga-silang, no? Kasi nung sa 13 ko na yan, wala nakasagot eh. Hindi nababasa ng Bible ata. No? Anyway, yun po, talagang related sa ating pag-uusapan ngayon ang buhay ni Samson. At sa kanya pong buhay ay hindi po popular itong si Samson. No? Hindi po popular ang buhay ni Samson. No? Siya po ay parang bibihira nga nating mapag-aralan, no? Kahit po sa main, bibihira siyang mapag-aralan o maituro sa pulpito. No? At makikita natin si Samson ay sa mga Sunday school. Tama ba? Si Samson. Pero ngayon pong gabi, no, ako po, nabibless po ako dito sa Word of God na to, na marami pala tayong pwedeng matutunan sa kanyang buhay. At gusto ko pong ibahagi sa inyo, no, dito lang po tayo, ito lang po yung ating pag-aaralan, magbubulay-bulay po tayo, at habang po tayo nagbubulay-bulay, i-relate po natin ang ating mga sarili sa buhay ni Samson. At basahin ko po muna sa Judges 13. Actually, ang buhay ni Samson po, 4 chapters lang ng Judges siya naitala. No, yun lang po yung kanyang lifespan, no, sa 4 na chapter. Sabi diyan, sabayan niyo po ako again. The Israelites did evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to the Philistines, who oppressed them for 40 years. In those days, a man named Manoah from the tribe of Dan lived in the town of Zorah. His wife was unable to become pregnant and they had no children. The angel of the Lord appeared to Manoah's wife and said, "Even though you have been unable to have children, you will soon become pregnant and give birth to a son. So, be careful, you must not drink wine or any other alcoholic drink, nor eat any forbidden food. And sa 5 po, you will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut, for he will be dedicated to God as a Nazarite from birth. He will begin rescue the Philistine." No? So, yun po yung simula ni Samson, at maganda po ang kanyang simula. No, maganda ang simula niya.
At yung simula na yon, titingnan po natin ano ba yung naging ending. No, kaya ang title po natin ngayon, sabi ba yan, sa 25 para, when a son was born, she named him Samson, and the Lord blessed him as he grew up, and the Spirit of the Lord began to stir him while he lived. No? So, ang title po natin, when strength become weakness. Pwede pala yon na kahit na anong tibay mo, kahit anong tatag mo, minsan merong sisirit na kahinaan sa ating buhay. At bilang mga tatay po, relate na relate po tayo dito, na minsan kala natin matibay tayo, matatag tayo, pero hindi natin alam may mga kanya-kanya rin tayong spot ng kahinaan. No, sino dito yung walang kahinaan? Pwede na akong magkape-kape doon sa lobby. So yun po, tayo po muna yung manalangin aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po ay mayroong opportunity na mag-aral, makinig, at matuto ng iyong makapangyarihan salita, Panginoon. At turuan mo po kami ngayon, ang bawat isa, Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na puso na maintindihan namin ang mga salita mo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kaunawaan na magawa namin ang mga bagay na maririnig namin ngayon, Panginoon. And we invite your holy presence in our midst. Panginoon, ikaw po ang tagapagturo. Gagamitin mo lamang ako, Panginoon. At ikaw po mangungusap sa bawat isa. Reveal to us your words, Panginoon. Tuturuan mo po kami upang magamit po namin ito sa mas lalo pang ikalalago ng aming spiritual na buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. We trust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pagpati ng Panginoon. Ayan. Simulan po muna natin dito. Good start of Samson. Gusto natin yan, good start. Di ba? Maganda sa buhay natin, good start. Sino ba rito yung sa buhay niya, good start agad ang simula niya? Wala na naman. No? Para-pareho tayo. Minsan, ang dami. Wala talagang masasabing good start, no? Laging nagsimula tayo sa mali o sa hindi tama. Pero ito po, tingnan muna natin, ano ba yung good start ni Samson? Para po makarelate po tayo sa kanyang buhay. Sabi diyan sa verse 3 ng 13, the angel of the Lord appeared to Manoah's wife and said, even though you have been unable to have children, no, unable to have children, sabihin ang nanay niya na hindi na pinangalanan po, no, you will soon become pregnant and give birth to a son. No? So, ibig sabihin po, si Samson ay bunga ng isang milagro. No? Bunga po siya ng isang milagro. Napakasarap naman na ang buhay niya ay nagsimula, miracle child. No? Si Samson. No? Sino po rito yung nakaranas na ng mga milagro? No? Marami tayo dyan. No? Nakakaranas tayo. At kakaiba, pagka sinabi tayo ay bunga ng miracle ni Lord, ay pambihira naman, di ba? Napakasarap naman po yun. Ano pa yung good start ni Samson? You will become pregnant, sabi niyan, and for he will be dedicated to God as a Nazarite from birth. No, hindi lang siya binuhay na miracle ni Lord, pero na-set aside pa siya. Nazarite po meaning set aside for God. No, ibig sabihin po ay katangi-tangi. No, napipili. No, tingnan mo ngayon katabi mo, mukha bang pinili? O pinili? No? Yan po ang kanyang buhay, no? At ano pa ba? Hindi pa tapos. Ano pa yung good start ni Samson? When her son was born, she named him Samson, and the Lord blessed him as he grew up. Wow! Miracle na, pinili pa, at pinagpala pa. Nasa kanya na ang lahat. Di ba? Ibig sabihin po, God's favor is with him. Napakaganda ng simula ni Samson. At siyempre tayo, gusto natin yan. Pag ang pabor ni Lord nasa sa iyo, pambihira. Ano pa ba naman ang pwedeng hindi mo kayang gawin? No, kaya maganda po na ang pabor ng Diyos, lagi nating dinidesire yan. No? Yung pabor po ni Lord, ay napakalaki po ng pwedeng gawin sa buhay natin. Naalala ko po ang ating senior pastor dati, no? May mga iba't ibang simbahan, hindi lang po mga COG, ang namamangha sa ginagawa ng Panginoon sa ating simbahan, sa COG. At ito po yung laging number one list ng question. No, na-encounter niya, Pastor, ano ba ang ginagawa niyo? Bakit umabot kayo sa ganitong kalaking ministry? Ano ba ang sikreto niyo? Lagi yun. Ano bang sagot ni Pastor Anthony? It's only because of God's favor.
No, yun lagi. Wala siyang, kasi magaling magturo ka. Meron kaming CLDP, meron kaming men's ministry. Hindi yun. No, ang pinaka-the best talaga na nakikita niya yung God's favor. At kapag tayo po ay nandiyan po sa atin yung pabor ng Diyos, lahat ng ginagawa natin may katagumpayan. Amen? Lahat ng ginagawa natin, pambira, bakit? Itong pinasok ko, suwabe, konting effort lang. Binibless agad ako ni Lord kasi nandun yung pabor ni Lord. Kaya natutuwa po ako dito sa ating ministry, no, sa ating mess, dito sa Silang or sa buong Dasma. Ramdam na ramdam ko po yung pabor ng Diyos kasi lalo tayong lumalago. Lalo tayong pagkama. Amen? Manifestation po yan na sinasamahan po tayo ng ating Panginoon na po sa ating pong ginagawa. At yun, favor of God. No? Favor of God. Lagi po nating hanapin yan. At yan po yung simula ni Samson. At dahil maganda yung start niya, meron pa po yan. Ano ba yung peak of his career? Ano ba yung mga great accomplishment ni Samson? No, siguro sa mga nakabasa ng buhay ni Samson, malalaman niyo. Ito po yung ilan sa mga great accomplishment or ano ba yung mga nagagawa niyang napakakamangha-mangha. Number 1 po, killing a lion with his bare hands. Pambihira. Pag pumatay ng leon, wala nang gamit na kung anumang sandata. No, kinakamay lang. O sino dito yung nakapatay ng ipis sa pamamagitan ng kamay? Ang hirap nun, ha? Diba? Ang hirap nun. No, pambira, yung galit na leon, kaya mong patayin pag sinalubong mo, wawasakin mo ang panganong leon. Mahirap yon. So, kakaiba. No? Yan po ang mga nakilala si Samson. Ano ba? Killing 1,000 Philistines with donkey's bone. No, sa pamamagitan lang ng panganong donkey, maliit na kabayo. Asno. Ni-research ko po yung bone na yon, mga 1 foot lang siya. Isang ruler lang mahigit, yun ang haba niya. No? Pero